Ano kayang susunod na fake news at ikakalat na naman ng maling impormasyon itong mga anti-Marcos? Ha? O laban sa Marcos o ayaw maniwala kay Pangulong Marcos? Ha? Marami na silang akusasyon, halos 4 na taon na walang napatunayan kahit isa. Ang pinakamatinding kanilang akusasyon ay mali-maleta, basurang maleta, walang nangyari hanggang ngayon, walang pagpapatunay. Tapos sinundan nila ng may sakit ang Pangulo, may cancer ang Pangulo, mahina na ang Pangulo, wala daw ang Pangulo, lahat fake news. Kasi ang Pangulo ay malakas na malakas, maganda ang kalusugan. Hindi totoo na mayroong cancer. Katulad ng kailan sinasabi, hindi rin totoo na nakaratay daw sa panig ng karamdaman. Hindi rin totoo. Lahat talaga, wala silang napatunayan. At dahil dyan, tulad na sinabi ko doon sa isang video, may utos ang Pangulo, ipatupad ang batas, kasuhan ang nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Kaya ngayon, ano ang gagawin nila? Anong aasahan natin? Magbubura sila ng kanilang mga channel. Magdidelete sa sila ng kanilang mga content. Yan ang gagawin para hindi sila masilip. Pero malaking pagkakamali yan. Kasi nakarecord na sa gobyerno sino ang naninira sa Pangulo. Ano ang kanilang channel sa social media, Facebook o YouTube. Ano ang kailang ginagamit ng paninira sa Pangulo. Nakarecord na yan. Kaya kahit kayo mag-delete, meron na kayong problema. Pananagutin kayo. Kaya ako naman tinatanong ito, hindi ko naman kayo hinihikayat na mag-produce ng kalokohan, mag-produce kayo ng puro fake news, maging warning ito. Dahil mula day one, ang lahat ng sinabi nyo sa ating Pangulo, hindi nyo napatunayan. Lahat ng paninira nyo, hindi naman nakinabang ang mga Pilipino. Kayo-kayo lang dyan, iilang kayong nakikinabang dyan. Pero ang majority, matitinong Pilipino, professional na mga Pilipino, nagtatrabaho at rumerespeto sa gobyerno, hindi apektado. Ako, kami, at ang aking mga followers, subscribers at viewers, hindi rin apektado. Dahil alam nila ang totoo. At ang aking mga channel, direct tayo na magsasalita. Real to kung ano ang katotohanan. Walang personalan. Sila na anti-Marcos, silang Duterte ka. Hindi man lahat pero marami sa kanila. Puro fake news, puro paninira, puro views and subscribers, followers only. Wala nang iba. Pinipilit nila, mayroon pa silang mga picture, mga video, lahat artificial intelligence. Lahat AI ang ginagamit nila. Pinagdudugtong-dugtong, pinagbubuhol-buhol, ang kunyari ay ebidensya. Pero lahat yan garbage, lahat yan basura, katulad ng maleta. Hindi na nila ma-justify, sila na lang ang naniniwala. Duterte anti-Marcos camp na lang ang naniniwala sa maleta. Lalo na ngayon, kahit sino na lang pinagbibintangan nila. Kahit walang kapangyarihan sa gobyerno, kahit sibilyan, kahit mga vlogger, kahit nasa kung saan mga media man, pinagbibintangan nilang may maleta. Ganong kababaw sila. Kasi nga, hindi naman credible ang kanilang issue. Yung issue ng maleta, basura. Kaya nga kahit sino, inaakusahan na lang nila. Common sense kung meron kayo. Katulad ko na lagi yung inaakusahan at iba pa. Bakit naman ako bibigyan ng maleta kung sino mo may hawak niya? Aber, ano namang karapatan ko at kapangyarihan ko para ako bigyan niya? Di ba? Ang bibigyan niya kung totoo ay yung may hawak ng pondo, yung may hawak ng kontrata, yung may hawak ng project. Yun. Yung proponent ng mga project, yung mga politiko, DPWS, contractor, yan yung posibleng bigyan ng maleta. Pero media, social media, content creator, political vlogger katulad ng inyong lingkod, bakit ako bibigyan ng maleta? Sino naman ako para bigyan nila? At ano namang mapapala nila sa akin kung bibigyan ako ng maleta? Yon ang justification ng basurang maleta issue. Kasi kahit sino, inaakusahan ninyo, hindi nakapanipaniwala. Talagang gimmick lang inyo para kayo makahikayat ng mga tao para magalit kay Pangulong Marcos. Ay kaso kabaligtaran na nangyari. Yung mga tao nagagalit sa inyo, yung mga tao ang hindi naniniwala sa inyo, kayo na lang. Supporters na sibilyan, vlogger na mga Duterte camp, kayo lang yun.
Pero pag sinilip mo, nag-aaway-away na sila. Puro mga politiko may ambisyon maging congressman, party list, senador, at baka dikit kay Sara. Puro kayo nagbabalimbingan na lang, nagsisipsipan na lang. Kaso nagkakabukuhan na rin kayo. Dahil yung iba dyan mapanira sa mga Sara Duterte, tapos kayo kumakampi na. Di ba? So ano yun? Hindi yun paglilingkod sa bayan. Yun ay personal interest para makapunta sa kanilang pangarap, panaginip, magiging bangungot na posisyon. Lahat na nag-aambisyon na wala sa lugar, lahat yan bangungot. Katulad din ng maletang basura. Wala nang kredibilidad, wala nang naniniwala kasi kung sino-sino lang pinagbibintangan ninyo. At sa inyo nag-umpisa yan. Hindi naman yan galing kung kanino. Kayo rin yan. Eh, ano nangyari na ngayon sa 18 mga sundalo? Yun ang kawawa sa bandang huli. Sa dami ng kaso ng mga yan. Gastos yan. Sino magbabayad ng kailang mga abogado na haharap sa korte doon sa iba't ibang kaso na kailang kinakaharap ngayon? Perjury at saka cyber libel. Antitindi ng kasong yun. May pagkakakulong yun. Ang hearing niya matagal. Pag iniwan kayo ng mga abogado nyo, kayong mga dating sundalo, mga nagpagamit, kung nagamit kayo o nagpagamit kayo, bandang huli pagsisiyan yung lahat. Kasi hindi naman kayo tutulungan. Hindi kayo nagising doon sa katotohanan. Ano ba sabi ni Duterte nung araw? Siya daw ang bahala sa mga pulis pag sumabit. Siya daw magpo-provide ng abogado. Tutulungan daw nila pag nagkakaso. Pag naman convicted, kanya daw ipapardon. O ano nangyari? Nagkatotoo ba? Wala kahit isa. Ang mga pulis na sumabit, marami na dismiss, marami na kulong, nakasuhan, walang legal assistance mula sa Duterte camp. Walang lahat na tulong. Paano mo ipapardon? Wala nakapangyarihan si Digong. Nabola kayo Aber, yung sabi ni Duterte, pag nakulong ko at naparusahan, papardon niya. Paano ipapardon? Ngayon nakakulong, wala na siyang kapangyarihan. Budol yan. Yan dapat ang maging aral sa inyo, mga pulis o kung sino man na kayo ginagamit, na kung sino-sino dyan, tapos papangakuan kayo na kayo po proteksyonan, ganito. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit mangyari. Kasi pagkatapos ng termino, katapos ng kailang kapangyarihan, kanya-kanyang galaw na yan, wala nang pakialaman. Kaya yung mga pulis na ginamit sa tukang at may mga kaso kung ano-ano, kalaboso sila. Wala silang tulong na natatanggap. Di ba lumabas doon sa hearing sa Kongreso noon? Nangako pa si Duterte, bibigyan daw niya ng 1 million yung mga tulong sa mga pulis na nakasuhan. Wala rin. Naibigay ba? Hindi. Tanungin niyo yung mga kamag-anak na mga pulis na may kaso during Duterte administration. Mag-isa na lang sila ngayon. Kawawa yan. Kawawa sila. So, hindi ito paninira. Real talk lang ito. Ito yung totoo. Base sa kailang sinabi, ginawa at nangyari. Kabaliktaran. Walang nangyari sa kailang mga sinabi. Kaya maging maingat po kayo. Ang paggamit o pagpapagamit, kalaboso sa bandang huli. Huwag kayong magpagamit. Huwag kayong gumamit ng wala sa lugar. Dahil bandang huli, sulong-sulong mo ang problema. Mag-isa ka sa buhay mo sa bandang huli.